Kapitulo 2 Versikulo 38. Aral ng mga Apostol ni Kristo. Dito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Anong pagkakakilala mo kay Pablo? Ano ang ating matututunan mula sa buhay ni Pablo? Sino si Pablo? Sagot: napakaraming matututunan sa buhay ni Apostol Pablo. Binigyan si Pablo ng mga pagkakataon upang magawa ang mga hindi pangkaraniwang bagay para sa kaharian ng Diyos. Ang buhay ni Pablo ay istorya ng pagtubos ni Jesu Kristo at patuto na walang sinuman ang hindi maaabot ng biyaya ng kanyang pagliligtas. Upang higit nating makilala si Pablo, kailangang suriin natin ang kanyang madilim na pagkatao bago siya tinawag na apostol ng biyaya ng Diyos. Kapuna-puna na puno ang kabataan ni Pablo ng sigasig sa relihiyon, ng karahasan, at ng mabagsik na pag-uusig sa sinaunang iglesia. Kapuna-puna naman ang malaking pagkakaiba ng mabuhay na siya para kay Kristo at para sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos sa mga sumunod na taon ng kanyang buhay. Saulo ang unang pangalan ni Pablo. Ipinanganak siya sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, noong AD 1 hanggang 5 sa isang probinsya sa dakong timog silangan ng kasalukuyang Tarsus sa bansang Turkey. Isa siyang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at tunay na Hebreo, Filipos Kapitulo 3 versikulo 5 hanggang 6. Mga time na makabayang Hudyo ang mga magulang ni Pablo na mahigpit na sumusunod sa kautusan ng kanilang mga ninuno. Mayroon silang hangarin na protektahan ang kanilang mga anak mula sa karumihan ng mga hentil. Kinasusuklaman ng sinumang hentil ng sambahayan ni Saulo, pero nakapagsasalita siya ng Griego at katamtamang Latin. Marahil, Aramaic, hango sa wikang Hebreo, ang opisyal na wika ng Judea, ang wikang ginagamit ng kanilang sambahayan. Mga mamamayan ng Roma ang mga magulang ni Saulo ngunit naniniwala sila na ang Jerusalem ang tunay at sagradong bayan, Gawa Kapitulo 22 versikulo 22 hanggang 29. Sa edad na 13, ipinadala na si Saulo sa Palestina upang mag-aral sa ilalim ng rabay na si Gamaliel. Sa ilalim ng pagtuturo Gamaliel, naging dalubhasa si Saulo sa kasaysayan ng mga Hudyo, sa mga salmo, at sa mga ginawa ng mga propeta. Marahil, nagpatuloy pa ng 5 o 6 na taon ang kanyang pag-aaral dahil marunong siyang samuri sa kasulatan, Gawa Kapitulo 22 versikulo 3. Sa panahong ito niya natutuhan at nabuo ang tanong at sagot, question and answer, na paraan niya ng pagtuturo, na kilala sa tawag na diatribe noong unang panahon. Nakatulong ang paraan ng pagpapaliwanag na ito sa mga guro upang pagdebatehan ang mga paksa ng kautusan, para madepensahan ito o yusagan ang sinumang susuway dito. Nagpatuloy pa sa pag-aaral si Saulo at naging abogado. Kaya naman, naging isa siya sa 71 na mga miyembro ng Sanhedrin, ang pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo na namumuno sa buhay at relihiyon ng mga Hudyo. Masigasig si Saulo sa kanyang pananampalataya at dahil dito, walang lugar sa kanya ang kompromiso. Ito rin ang nagtulak kay Saulo sa pagiging sobrang relihiyoso. Sa Gawa Kapitulo 5 versikulo 27 hanggang 42, maaaring narinig ni Saulo ang pagtatanggol ni Pedro sa Ebanghelyo at kay Jesus sa harapan ng kapulungan. Naroon din si Gamaliel at nagsalita upang pigilan ang pagbato ng kapulungan kay Pedro. Marahil, naroon din si Saulo sa paglilitis kay Esteban. Naroon siya ng pagbabatuhin at mamatay si Esteban, inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo, Gawa Kapitulo 7 versikulo 58. Pagkatapos ng kamatayan ni Esteban, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem, Gawa Kapitulo 8 versikulo 1. Determinado si Saulo na lipulin ang mga Kristiyano. Malupit siya sa pagtupad ng hangaring ito dahil naniniwala siya na ginagawa niya ito para sa pangalan ng Diyos. Hindi ba't wala nang mas mabagsik pa kaysa sa isang relihiyosong terorista, lalo na kapag naniniwala siya na ang ginagawa niya ay ang kalooban ng Diyos. Sinabi sa Gawa Kapitulo 8 versikulo 3, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ito si Saulo, isang relihiyosong terorista. Ang Gawa Kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 2 ang pinakamahalagang pagsasalaysay sa buhay ni Pablo. Narito ang salaysay kung paano nakilala ni Pablo si Jesu Kristo sa daan papuntang Damasco, 150 milyang paglalakbay.
Galit si Saulo sa kanyang mga nasaksihan at nakahandang pumatay ng mga Kristiyano. Bago pa man niya simulan ang paglalakbay, humingi siya ng sulat sa pinakapinunong pari para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang Kristiyano, na kilala bilang tagasunod ng daan ng Panginoon, at may bilanggo. Habang papunta siya sa Damasco, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit at natamba siya sa lupa. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako si Jesus, ang iyong inuusig," tugon ng tinig sa kanya, Gawa Kapitulo 4 hanggang 5. Marahil, hindi ito ang pinakaunang tagpo niya kay Jesus. Sinasabi ng mga iskolar na kilala na ng batang Saulo si Jesus at maaaring naroon din siya sa kanyang kamatayan. Mula ng mga sandaling iyon, lubos na nagbago ang buhay ni Saulo. Nabulag siya ng nakakasilaw na liwanag ng Panginoon, at umasa siya sa pag-akay ng dalawa niyang kasama habang naglalakbay. Katulad ng iniutos ni Jesus, nagpatuloy si Saulo papuntang Damasco para makipagkita sa isang lalaking si Ananias. Nag-alinlangan si Ananias noong una dahil kilala niya si Saulo at ang mga kasamaang ginawa nito. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Ananias na pinili niya si Saulo upang ipakilala ang kanyang pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel, Gawa Kapitulo 9 versikulo 15, at magtiis alang-alang sa paggawa nito, Gawa Kapitulo 9 versikulo 16. Sinunod ni Ananias ang utos ng Panginoon. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi sa kanya ang mga ipinakita ni Jesus sa kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, napuspos siya ng Espiritu Santo, Gawa Kapitulo 9 versikulo 17, muling nakakita, at binautismuhan, Gawa Kapitulo 9 versikulo 18. Agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos, Gawa Kapitulo 9 versikulo 20. Namangha at nagtaka ang mga nakarinig sa kanya dahil kilala siya ng mga tao, Gawa Kapitulo 9 versikulo 21. Inakala ng mga Hudyo na naparoon siya para lipulin ang mga Kristiyano, sa katunayan, napabilang pa siya sa mga ito. Lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Judeong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo, Gawa Kapitulo 9 versikulo 22. Naggugol ng panahon si Saulo sa Arabia, Damasco, Jerusalem, Syria, at sa Cilicia, at hiningi ni Barnabas ang tulong ni Pablo sa pagtuturo sa iglesia sa Antioch, Gawa Kapitulo 11 versikulo 25. Ang mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban ang nagpasimula ng iglesia na magkakasama ang iba-ibang lahi, Gawa Kapitulo 11 versikulo 19 hanggang 21. Ang unang 3 taon ng paglalakbay ni Saulo ay noong mga AD 40. Habang gumugugol siya ng mas maraming oras sa mga lugar ng mga hentil, sinimulan na niya ang paggamit ng pangalan niyang pang-Romano, ang pangalang Pablo, Gawa Kapitulo 13 versikulo 9. Isinulat ni Pablo ang maraming aklat sa Bagong Tipan. Sang-ayon ang maraming teologo na siya ang sumulat ng aklat ng Roma, 1 at 2 Korinto, Galacia, Filipos, 1 at 2 Tesalonika, Filemon, Efeso, Colosas, 1 at 2 Timoteo, at Tito. Ang 13 sulat na ito ang bumubuo sa mga akda ni Pablo, at mga pangunahing pinagkukunan ng kanyang teolohiya. Kung iyong napansin, ang aklat ng Gawa ang nagsasalaysay ng kasaysayan ng buhay ni Pablo. Ibinuhos ni Apostol Pablo ang kanyang buhay sa pangangaral na nabuhay na mag-uling si Jesu Kristo sa buong Roma, kadalasan kahit na nalalagay siya sa panganib, 2 Korinto Kapitulo 11 versikulo 24 hanggang 27. Ipinapalagay na pinatay si Pablo noong mga kalagitnaan o huling bahagi ng AD 60. Ano nga ba ang matutunan natin sa kanyang buhay? Una, matututunan natin na kayang iligtas ng Diyos ang sinuman. Ang kahangahangang istorya ni Pablo ay tila nauulit dahil sa maraming makasalanan ang nagbabago ang buhay araw-araw sa buong mundo dahil sa biyaya ng pagliligtas ni Jesu Kristo. Ang ilan sa mga taong ito ay nakagawa ng mga kasuklam-suklam na kasalanan sa kapwa nila, samantalang ang iba naman ay sumusubok na mamuhay ng may kabutihan sa pag-aakala na tatanggapin sila ng Diyos sa araw ng paghuhukom.
Kapag binasa natin ang buhay ni Pablo, mamamangha tayo sa katotohanang tinanggap ng Diyos sa langit ang isang relihiyosong terorista na pumatay ng napakaraming inosenteng kababaihan at mga bata. Nakikita natin ang mga terorista o ang mga kriminal sa kasulukuyan na hindi karapat-dapat sa pagtubos dahil sa laki ng kasalanan nila sa sangkatauhan. Ang istorya ni Pablo ay maaari pa ring gawing patuto ngayon. Sa ating tingin, hindi siya karapat-dapat na bigyan ng pangalawang pagkakataon, ngunit pinagkalooban siya ng Diyos ng habag. Mahalaga ang bawat tao sa Panginoon, mula sa mabait, katamtaman, hanggang sa pinakamasamang tao. Tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas ng kaluluwa mula sa impyerno. Pangalawa, matututunan natin mula sa buhay ni Pablo na maaaring maging mapagpakumbaba at makapangyarihang saksi para kay Jesu Kristo ang sinuman. Wala nang iba pang karakter sa Biblia ang nagpakita ng higit na kababaan ng loob habang nangangaral ng ebanghelyo na katulad ni Pablo. Sinabi sa Gawa Kapitulo 20 versikulo 19 na, buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon, at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Ipinang-aral ni Pablo ang ebanghelyo ni Jesu Kristo ng buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesu Kristo, Gawa Kapitulo 28 versikulo 31. Hindi takot si Pablo na sabihin ni Newman kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa kanya. Ibinigay ni Pablo ang buong buhay niya sa walang humpay na pagtatrabaho para sa kaharian ng Diyos, mula sa kanyang pagkakilala kay Jesus hanggang sa kanyang kamatayan bilang isang martir. Panghuli, matututunan natin na maaaring sumuko ng buong puso ang sinuman sa Diyos. Sa Filipos Kapitulo 1 versikulo 12 hanggang 14, isinulat ni Pablo habang nasa kulungan, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya, nagpuri si Pablo sa Diyos at ipinagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo, Gawa Kapitulo 16 versikulo 22 hanggang 25 at Filipos Kapitulo 4 versikulo 11 hanggang 13. Naunawaan ni Pablo ang kahihinatnan ng buhay na ibinigay kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga paghihirap at pagtitiis. Isinuko niya ng buo ang kanyang buhay at nagtiwala sa kanya sa lahat ng bagay. Sinulat ni Pablo, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang, Filipos Kapitulo 1 versikulo 21. Kaya ba natin ang magpahayag ng katulad nito?